my first full day here sa Sapporo, Hokkaido. So, I just woke up and nag-ayos na ako agad kasi the moment I woke up, realize ko na hanggang 9 lang pala yung breakfast. So, it's already 7:10 in the morning and tingnan nyo naman, nakabalot na ako agad. Kasi dito ako nakabalot sa kumot. Like, naka-jacket lang ako tapos naka-PJs. Then, naglagay ako nito kasi sobra talagang lamig. Di kaya. So, siguro later, magpa-pants talaga ako ng maong para medyo makapal. So, I'm gonna have my breakfast na. Let's go, mag-breakfast tayo. Grabe, naka-megas na. Dito pala sa hallway. Ang lamig na. Sobrang lamig. Let's have breakfast downstairs. Ito yung view natin. Dito lang ako sa center pa ng Susukino Nakastay. Diba? Ganda, no? Super ganda. Yung mga snow. Natutuwa talaga ako. Sobrang nagiging emotional ako kagabi. Nung nakikita ko yung snow, parang hindi ko kaya umiyak kasi malamig. Sobrang ginawa ko. Good morning, Hokkaido. Sa breakfast. So, this is the breakfast. Kuha tayo rice. Siyempre, magra-rice tayo. Hindi tayo magpapanghak. Kung ano mang healthy yung rice nito. 1 scoop lang. Let's get ginger. This is my breakfast. Actually, buffet siya. Pero, ito lang yung kinuha ko. Hindi ko pa nga alam kung ano yan. Basta rice na yung alam ko. And this is my favorite soup. Tapos, bread. Then, cafe latte with this beautiful view. Diba? Look at my view. Oh, grabe, nakakaiyak. Amazing. I love the view. Oh my gosh, Netflix. Thank you, Lord. That's it. So, we are here sa Odori Park. Walking around lang ako kasi sarado siya. We can't go in because they are preparing for dahan-dahan ako kasi nakita ko na dulas. They are actually preparing for Snow Festival na gaganapin on the 4th of February hanggang 12 or 10. Basta parang isang linggo siya, Snow Festival. Hindi natin siya maaabutan kasi sa 3rd ng February fly na tayo pa Osaka. Actually, hindi ko talaga siya pinaabot doon kasi marami ng tao ng for sure. So, hanggang 3rd lang yung stay ko. Sabi kasi ng friend ko si Alec, 4 na lang daw ako pumunta pero hindi ko siya ng 4. So, ayan. Nagpo-prepare na sila. Let's go somewhere new. Bakit ako? So, that's Dulasa. Ayan siya. Sayang na nagkaan na sila. Hinuhulma na nila yung design ng mga snow. Sobrang lamig dito. Yung isa kong kamay naka-gloves na. Yung isa kasi hindi ko masyado magalaw pag naka-gloves. Kaya yung isa muna. So here at the Sapporo Clock Tower. Ayun na naman siya.
Clock Tower. Actually, alam ko pwede umakyat din sa taas eh. Or may resto somewhere. Let's go. Let's try to go. You really have to be careful walking kasi maraming dudulas. May mga talaga, meron pa Christmas tree. Nice. May mga nadudulas talaga, like lahat, parang halos lahat ng kasabay ko, kaya natatakot ako. Siyempre, someone na nakatira sa tropical country, hindi ka sanay, di ba? So, yeah. The Clock Tower. Walking distance lang siya from my hotel. Like 10 minutes walk lang siya. So, kung mag-stay kayo dito, ano kayo, Susukino area. May mga tao sa taas eh. So, nandito ako sa Starbucks. Dito sa malapit sa hotel. Kasi hindi ko na kaya. Sobrang ginaw na sa labas. Like, naka-gloves na yung kamay ko. Pero naninigas pa rin sa loob. So, I decided na pumasok na lang dito sa Starbucks para magpa-init saglit habang wala pa naman akong next destination. Kami talaga sobrang kanay. Pero sobrang worth it. Hindi ko na nga na-vlog. Yung red bean with butter na bread nila. Ang sarap. Sobrang sarap. Pati yung matcha latte ng Starbucks dito sa Japan. Grabe, sobrang sarap. Sobrang solid talaga yung matcha. So, actually, this is one of the reason kung bakit ako pumunta ng Japan. Para matry yung authentic na authentic na drink nila na matcha. So, ang lamig sa lapat. So, sarap. So, dahil daw kanina sa Sapporo Clock Tower. Sabi kasi nila, maganda daw pumunta ng beer museum pagpagabi na para ma-enjoy yung ma-enjoy yung beer. So, mamaya na tayo pupunta doon. Punta tayo na so, sana pumunta sa park. Isang park dito. Kaya lang, ano siya, stance din siya. So, kailangan ko sumakay na ng subway or MRT or LRT nila dito. So, relax muna tayo dito while we're having the match natin. So, galing pala tayo dyan kanina. Hindi pala siya Clock Tower, that's TV Tower. Ngayon, pupunta tayo sa Hokkaido Government Office. But we will drop by muna sa Sapporo Clock Tower. So, let's go. Naka-mask na ako kasi hindi na kaya na lamig. Hindi na kaya ng face ko yung tama ng lamig. Talagang feeling ko sinisipon na ako. Actually, sinisipon na ako eh. Kagabi nga sa sobrang lamig, ang sakit ng ulo ko, nagdugo yung ilong ko. So, I think that's because first time ko nga and hindi tayo sanay sa gantong lamig. Ngayon, lakad muna tayo going to going to Clock Tower. Yun yung Clock Tower. Yung kanina pinuntahan natin is TV Tower. Okay? Para baka kasi malito kayo. So, let's go. So, that's the Clock Tower. Let's go there. Oh my God, may mga snowman sa labas. Ayan yung pupuntahan natin. Clock Tower. Let's go. Ang lamig. Ganda. So, we are here in front of the Sapporo Clock Tower. Papasok tayo. But for now, enjoy ko muna ito sa labas. This is a snowman. Kitty. Matigas na yung yelo na. Let's go. Let's go inside.
I think meron siyang entrance fee. Let's go. Adults is only 200. So, pasok tayo. Para naman ma-experience natin. Second floor pa pala. What's that? Ito. Hi. Hi guys! So, I'm finally back here in the hotel. Actually, I'm not supposed to go back here, pero napakagaling ko talaga kasi nakalimutan ko yung charger ko. So, nagulat ako, bigla na lang ako nalobat. Tapos, huminto pa ako sa isang area sa my government office. Kasi akala ko nandun yung charger. But, wala. Hindi ko siya nadala. So, ngayon, hahanapin ko siya. Nag-charge muna ako. Then, after this, pagkatapos ko magpa-full ng bath, pupunta tayo ng Mount Mayowa. Kasi nakita ko sa post. Actually, nakita ko siya sa mga reviews and all, sa mga vlogs na maganda puntahan yung Mount Mayowa paggabi na. Kasi, para maabutan tayo yung sunset at the same time, yung city lights ng gabi. So, pupunta tayo ng mga 3 p.m. siguro. Actually, hindi ko pa nga alam kung paano pumunta doon. Pero, yes, we will go there. And, pahinga lang din kaunti. Kasi sobrang naninigas na yung buong katawan ko. Parang na talaga akong hotdog na nasa ref. So, lagi yung sinasabi, pag na-stress ako, gusto ko na lang maging hotdog. So, feeling ko nagiging hotdog na ako kasi nararamdaman ko na yung feeling ng hotdog sa freezer. So, yun nga feel ko. Ang connect. So, yeah, update ako ulit mamaya. Anyway, share ko lang sa inyo. Sobrang natutuwa talaga ako kasi alam nyo ba na nung bata ako, pangarap ko talagang pumunta ng America because of the snow. I was not informed. No. I mean, wala naman ako masyadong idea about this snow dito sa Japan. Ganyan. Siyempre, bilang nagka-travel na ako, marami na akong nalalaman ng mga bagay-bagay. So, when I found out na Hokkaido is one of the snowiest city in the world, dito ako nag-decide pumunta. Kaya nag-book ako ng ticket, nag-apply ako ng visa, and actually dapat Osaka lang ako. Pero yun nga, nalaman ko Hokkaido. So nag-Hokkaido ako, nag-Sapporo ako. Then, sobrang na-amaze talaga ako sa Japan. Like, the moment that I have arrived here kahapon. Actually, sa Kansai pa nga lang na airport, sobrang solid talaga na mga tao. Sobra talagang bait ng mga Japanese. Like, sobrang helpful nila. Kahit hindi mo hingiin yung tulong nila, when you see na nangangailangan ka ng tulong, tutulungan ka talaga nila. So, I was carrying my luggage. Ang super bigat ng luggage ko, nasa 18 kilos siya. Kasi yung maleta ko na hand carry, pinasok ko siya dun sa check-in luggage ko para pag uwi, marami akong madala. So, yun, bigat na bigat ako sa paghila. Then, pababa ako ng escalator naman yun. So, pababa ako doon. Medyo nahahasal ako kasi mabigat talaga siya. And pag hinihila mo, super halata mo talaga mabigat. So, there are Japanese na tumulong sa akin. Like, how many times yun, tinulungan nila ako. Tapos, nung nasa Terminal 2 naman, pa flight ko going here sa Hokkaido.
tawag nito, aanga-anga ako kasi hindi ko nga maintindihan yung instruction kasi naka-Japanese. So, tinulungan naman ako in-explain naman nung nasa counter pero hindi ko pa talaga masyadong maintindihan. Tapos, mag-iinit na sana ako sa may oven. Sa may microwave. Biglang, hindi ko talaga alam kung anong pipindutin ko, tapos tumulong ulit sila. So, nakakatuwa na parang, well, as someone na nakapag-travel na sa Korea, na ano ko talaga siya, na-compare ko talaga yung attitude ng mga Koreans and attitude ng mga Japanese. Mas super okay talaga dito sa Japan. So, feeling ko ito yung lugar na, tama nga yung best friend ko si Shay, nababalik-balikan ko talaga. And, yeah, I will travel here again sa winter ulit. Kasi na-enjoy ko talaga yung lamig and maganda, masarap mag-travel dito sa Japan. So, hopefully soon, makabalik tayo ulit and kasama na natin si Daddy and sila ate. So, yun yung goal ko talaga, makapag-travel with Daddy ng winter. Yan, daldal ko na naman. And, for sure, may mga magtataka bakit ako nag-solo travel. Di ko kasama si Lovey, ganyan. Kasi, hindi naman mahirap. Sobrang impulsive kasi ng decision ko na mag-apply ng visa. Like, pa Hong Kong kami noon, a week before kami mag-Hong Kong. Parang naisipan ko lang bigla na gusto ko mag-travel sa Japan. So, pumunta ako ng bangko, nag-request ako ng PSA ko. Tapos, nung dumating na yung requirements, nakuha ko na yung bank certificate ko and all. Nag-apply na ako agad ng Japan visa. And fortunately, na-approve ako. So, impulsive talaga ng decision ko. Kaya hindi nakasama si Lovey. And medyo tight din yung budget. So, wala pa sa budget ni Lovey yung pagpunta ng Japan. Kaya, I decided na ako na lang. Kasi, I've been traveling naman, even before na magkakilala kami ni Lovey. Nagsa-solo travel na talaga ako. So, it's an achievement for me na makapag-solo travel na malayo na talaga, like Japan. So, 4 hours din yung biyahe and medyo bago yung experience sa akin kasi winter So, iba talaga, bago yung experience and achievement siya para sa akin. I'm really, really happy right now. Super happy ako kasi yung inner child ko natutuwa, nasasayahan kasi finally, dati talaga guys, pangarap ko lang yung snow. Like, yun nga, gusto ko lang pumunta ng America for the snow. Yung pinsan ko nga, si Nick, umuwi sila from the US last year. Tapos talagang kinakausap ko siya na invite niya ako to US, kanya para ma-experience ko yung snow. Tapos, sabi ko pa, kakainin ko yung snow. Yung mga ganong mga thoughts. And, little did I know, God has plans pala for me. So, akalain mo yun, like, in a snap talaga. Parang out of nowhere, nag-decide lang ako mag-apply ng visa. Tapos ngayon, nandito na ako sa Japan. So, I'm so happy kasi slowly, na-achieve ko yung mga dreams ko sa buhay. Lalo na yung mga plano ko. And, totoo talaga yung in God's perfect timing. Totoo din yung yung kapag gusto mo, if you have eager to achieve it, magagawa mo talaga. So, yeah, I'm happy. Super happy. Thank you, Lord. So much.